natin palakpakan ng ating pong Panginoon? Praise God! Ano po, pwede po bang ngitian natin yung ating mga katabi? Tapos batiin po natin ng Happy New Year! Kasi 2026 na eh. Kasi nung nakaraang linggo, ano po, ang ating pong mga katuruan, ang ating pong mga pagbate, sasalubungin lamang po natin ang year 2026. Tama po ba? Pero ngayon, 2026 na talaga. Ano po, hindi po natin namamalayan. Anong nangakong petsa ngayon? January 4 na. Ano po ibig sabihin? January 4 bukas. Uy, sahod na. Ang bilis talaga ng araw. Hinihintay ng lahat kasi naubos daw po yung kanila pong mga inipon nung nakaraang Pasko at bagong taon. Ano po. Pero in reality, napakabilis lang po talaga ng araw. Ano po, sinasalubong lamang lang po natin yung nakaraang linggo, yung year 2026. Pero here it is na, andito na po talaga tayo sa taon ng 2026. At katulad nga po ng declaration ng ating pong mga leadership declaration po ng ating pong Pastora Raiselin, Pastor Edgar, ano po, kung nakaraang taon, ano po yung declaration natin? Sino pong nakakaalala? That is the year of? A year of answered prayer. Sino pong nakatanggap ng mga answered prayer last year? Amen. Praise the Lord. Kasi lahat talaga tayo, ano man po, yung idinudulog natin sa ating Panginoon, it is all answered prayer. Tama po ba? Ngayon, this year, ang year naman po na to, ang declaration po natin is year of overflow. Praise the Lord. Sa mga nakakaalam, ano po bang ibig sabihin ng overflow? Ano po? Ang ibig sabihin kasi noon, nag-uumapaw, overflow, walang sukat kalagyan. Hindi na po alam kung saan ilalagay yung mga pagpapala na matatanggap po natin. Kaya po, overflowing, it means abundance. Ano po? Hindi po siya basta abundant lang, kung hindi abundance, ano po, na ito, ibig sabihin, yung rumaragas ang pagpapala. At sabi nga po sa Psalm 23 verse 5, ito po kasi yung text verse po natin doon sa overflow na yun. Sabi niya dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Just imagine, ito lang yung cup mo. Ano po, pero ang Diyos, sabi niya ganon, overflow. So, ibig sabihin, mag-uumapaw, marami pa po ang aalpas. Ano po, hindi na po kasi natin kayang saluhin lahat. Dahil yung pagpapala po ng Diyos, sabi nga po doon sa 1 Corinthians 2 verse 9, ano po, 1 Corinthians 2 verse 9, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa sumagi sa isipan ng kahit sino man ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos sa lahat po ng nagmamahal sa Kanya. Ano po? Pero bago po natin matanggap yung mga nag-uumapaw na pagpapala sa buhay po natin, sino po ang nais? Amen. Kasi lahat tayo, kasi yun po talaga yung gusto natin. Tama po ba? Overflowing of blessings. At yan po talaga yung gusto natin every day of our life. Sino pong nananalangin dito na gustong yumaman? Akala ko may magtatanggi eh. Akala ko sasabihin niyo sa akin, amen po. Ano po? Hindi lahat tayo. Yun yung prayer natin. Tama po. Gusto natin ng maraming pera. Tama po ba? Gusto natin ng maayos na trabaho. Gusto natin ng halos lahat magkaroon tayo. Gusto mo ng bahay at lupa. Di ba pa, dati pinapangarap mo lang yan, tapos gusto mo mag-around the world. Uy, sana all, gusto ko din yan. Dati kasi hindi ko pinangarap yan eh. Kaya lang nung umidad-edad, nakakapagod pala magtrabaho. Kaya yan, ang plano ko na lang, gusto ko rin mag-tour around the world. Ano po. Pero sabi nga, bago po natin matanggap yung overflowing na pagpapala na hinanda sa atin ng ating pong Panginoon, may paalala po muna ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Ano po? Itong paalala na ito, alam ko sa buhay po ng bawat isa ito. Sa buhay ng mga tao na, sino po ang breadwinner sa atin? Amen. Amen. Ano po? Hindi man po tayo lahat breadwinner, pero lahat po tayo nagpo-provide sa family natin. Tama po ba? Sino pong hindi? Uy, walang sumagot. Hindi ako mangutang. Huwag kayong mag-alala. Ano po? Pero lahat tayo, tama po ba? Every sahod, nauuna sila. Tama ba? Hindi pa nga dumarating yung sahod mo, nakakompute ka na. Sinong ganon? Kasi marami akong katrabaho, ganyan yung kinukompute nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong mag-compute ng sahod ko. Basta alam ko, sasahod ako. Ano po? Pero itong paalala nito, ito po yung sinasabi natin na para doon sa mga tao, continue to striving doon sa kanila pong mga buhay. Yung araw-araw nag-overthink, diba sa sahod ko pa lang, Lord, wala nang tira ka agad-agad. Ano po, kasing ubos-ubos, biyaya. Ano po,
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ibig sabihin that is more than enough yung provision niya. Ano po? Pero ito yung sinasabi sa atin na kailangan ma-appreciate po natin yung buhay po natin. Kasi sabi nga po sa Psalm 90 verse 12, ito po yung ating text verse. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Purihin nga po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating po Panginoon. So this night, ano po ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong heart of wisdom. Ano po, nandun na po mismo sa ating text verse, ano po, heart of wisdom. Pero sabi nga po doon, kasi sabi ko kanina, itong katuruan po natin ngayon is para sa lahat. Para sa mga taong provider, para sa mga taong workaholic, para sa mga taong nag-i-strive, para sa mga taong halos yung kanila pong mga buhay, hindi na po alam kung ano yung gagawin nila every day of our life. Ano po? Kasi yung iba, ganito yung gawain. Routine. Gigising, maliligo, kakain, papasok, uuwi, matutulog. Ay nawala yung kain sa gabi, mali. Tanggalin natin. Kasi hindi nawawala yung kain. Ilang beses kayo kumain sa isang araw? 5. Diba? Gigising. Maliligo, kakain. Papasok, kakain. Uuwi, kakain. Kailan yun? Merienda, uuwi. Basta yun na yun. Ano po? Pero yun yung routine everyday of our life. Ano po? Yun yung ginagawa natin everyday. Tama po ba? Tapos sasabihin mo minsan, wala na nga akong oras. Samantalang yung oras ng tulog mo, 8 hours everyday. Ay, parang bitter ako doon. Hindi ako bitter. Ano po? Pero reality, kakaisip po natin doon sa bawat oras ng buhay po natin. Kakaisip po natin na kailangan magkaroon ako ng ganito. Kakaisip natin na kailangan makabili ako ng ganito. Kasi sino po dito sa atin marami na pong plans and goal. Last year pa lang yun, nagawa na natin. Tama po ba? May nagsisimula na tayo para masimulan na mabili po yung mga pangarap at mabili yung pangarap natin. Tama po ba? Ngayon, ngayong araw pa lang, or January 1 pa lang, nag-iisip ka na ano yung gagawin mo. Tama po ba? Dahil ganun yung ginagawa natin, hindi na po natin na-appreciate yung bawat araw na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Kasi pagkagising mo pa lang, ang iniisip mo na kaagad ay may ano daw. Sino dito yung Lord 5 minutes pa? Diba? Alarm pa tayo, Lord 5 minutes, 5 minutes. Ilang alarm kayo kada araw? 4. Yung una, Lord 5 minutes. Yung pangalawa, Lord 5 minutes ulit. 5 minutes ulit. Yung panglas, late na ako. Teka lang, maliligo muna. Ganun ba tayo? Ano ba? Sakit kaya sa ulo nun. Ano po? Naranasan ko kasi yun. Pero isa lang yung alarm. Pero talagang bangon ka agad kasi late na din talaga ako. Kung hindi pa ako pinuntahan sa door, hindi ako makakapasok. Ano po? Pero reality in our life, kakasik po natin doon sa mga bagay na ninanais po natin, hindi po natin na-appreciate yung buhay po natin. Hindi po natin na-value yung buhay natin. Tama po ba? Hindi natin nasasabi sa Lord na, Lord, it is another day of my life. Ano po? Ang masasabi mo lang, basta Lord, thank you. Pero kulang yung thank you, wala sa puso. Kasi hindi mo na nga ma-value kasi iniisip mo lang, may trabaho na naman, makita ko na naman yung limpang kong masungit. Diba? Anong pan ba ngayon? Narinig ko kasi sa ibang mga ano yan eh. Ako hindi ko alam kung ano yung mga pan na yan. Basta papasok ako kung sinong limpan na nandyan, siya na yun, kahit masungit ka pa, dead ma ako. Diba? Pero yun yung sinasabi niya dito na teach us to number our days. Ang ibig sabihin ko kasi niyan, hindi yung bibilangin mo yung bawat araw ng buhay mo. Kasi kung uunawain mo siyang unang-una, teach us to number our days. Bibilangin mo yung kada araw ng buhay mo. Tama po ba? Yun yung una mong nasa mindset eh. Kasi matagal kong inisip yan eh. Sabi ko, teach us to number our days. Bakit, Lord? Kailangan ko bang bilangin kung ilang araw na lang matitira sa akin? Hindi ko nga alam kung hanggang kailan na lang ako. Diba yun yung una kong thoughts? Pero ang ibig sabihin po pala niya, to teach us to number our days, it is to value our lives. Ano po? Yung ma-appreciate po natin yung kada araw po natin. Ano po? Ito po yung sinasabi po natin na life is too short para hindi po natin ma-appreciate yung kada araw na itinagalob sa atin po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba na sa tuwing gising po natin, ito sa gift of God? Amen. Sino po yung
tayo? Amen. Kasi dapat po kasi yung buhay po natin, sino po dito yung naniniwala sa YOLO? You only live once. Sino po yun? Asa ko na ako naniniwala dun eh. You only live once. Araw-araw tayo nabubuhay, tama po ba? But you die once. Ano po, you live daily, you die once. Ano po, hindi po tayo you only live once. Bakit? Pag natulog ka ba, diretsyo na? May kabumising ka na bukasan para sabihin mong YOLO. Diba? YOLO. Ano yung sinasabi nila? Live your life to the fullest. Yun yung sinasabi nila kasi you only live once. Oh, sabi ko, tinutulog ko mga minsan. Lahat na lang ng buong buhay nila, gising na sila. Diba ba? Pero hindi. Every day of our life, we live daily and we die once. Sinong pusa din eh? Wala na. Kasi ang pusa ilan daw ang buhay? Galing. Pusa tayo? Hindi. Kaya you die once. Kasi pag nawala ka dito sa mundong ito, kahit anong gawin ng pera natin, kahit anong gawin ng technology, kahit anong gawin ng mga medical staff, pag yan na yung buhay na ibinigay sa iyo ng Lord, hanggang dyan ka na lang. It is end of it. Pero binibigyan tayo ng Diyos every day to live life to the fullest. Kailan minsan kakasik po natin or doon sa mga kagustuhan na Lord, mabili ko to, sige, overtime ka pa. Diba? Tapos sabihin mo, pagod na ako, sakit ng katawan ko eh. Sinong may gusto niyan? Ikaw din naman, tama ba? Pero you live every day, Kaya sabi ng Lord, i-appreciate naman daw po natin yung gift of life na ibinigay po sa atin. I-appreciate naman po natin yung buhay na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin po kasi niyan, mabuhay po tayo na may purpose po yung buhay po natin. Hindi po yung gigising ka, papasok ka, uuwi ka, magmamay-day ka, Lord, pagod ako today, rest muna. Walang purpose yung buhay mo. Laging ganon. Kaya laging kang pagod. Ang purpose mo lang is ganito. Pero hindi nakapokus yung mind mo na, Lord, kahit ganito yung araw ko, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Amen? Kaya dapat po tayo, sabi na dito, teach us to number our days. It is to appreciate every day of our life. Alam niyo po ba, sabi in the Bible, sa Psalm 90 verse 10, hanggang 70 lang daw po yung buhay po natin. Kapag malakas po tayo, hanggang 80 tayo. Tama po ba? Basahin po natin, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Ano po yung sinasabi niya dito? Fly away. 70 to 80 years old. Pero sa panahon po natin, ang dami pong nawawala at the young age. Tama po ba? Sa panahon po natin, totoo yung mga magulang po natin, even my mom, we are so much blessed kasi more than 80 na siya eh. 82 na siya at ang lakas niya pa din. Magaling pa rin kumain ng lechon. Sabi niya talaga sa akin nung New Year, bumili ako ng lechon. Gulat ako, sabi ko na po, mukhang kailangan kong ihanda yung pampa-hospital ni Mama. Yun mo, takot ako eh, pambihira. Bawal nga eh, pero yun yung talagang sinabi niya sa akin kasi birthday niya, to celebrate ng Pasko, to celebrate ng New Year, ay hindi mo talaga masita. Kasi nga sabi niya sa akin, ngayon na nga lang to eh, once a year nga lang naman. Once a year din ang gastusan. Pero sa reality, 70 to 80 years. Pero kung titignan mo, ang dami pong namamatay at the young age. Tama po ba? Ang dami pong nawawala, hindi mo namamatayan. Batang-bata pa, na-stroke, nagka-cancer. Malala yung sakit na nararamdaman. Sinabi naman, walang bisyo, walang kahit ano. Pero yung edad nila hanggang doon na lang, halos hindi na po umaabot ng 70. Ilang taon na po tayo? Uy, wala nga amin yan. Tama ba? Pag tinanong mo, ilang taon ka na? Wala akong tanungan ng edad. Diba? Yan yung unang sagot eh. Pero ako masaya ako sa edad ko, pero hindi ko na rin sabihin sa inyo. Pero reality, ngayon, kung 70 to 80 years na lang daw po yung edad natin, hindi pa po ba natin i-appreciate yung buhay po natin? Hindi pa po ba natin bibigyan ng halaga yung bawat araw na ipinagkakalob po sa atin ng ating pong Panginoon? Alam niyo po, sabi sa Psalm 39,
verse 4 to 6. Pwede pong Tagalog, ASND. Psalm 39, verse 4 to 6, Tagalog po. Sabi niya dito, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang ng aking mga araw na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan. 5. Kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin, katumbas lang ng isang saglit para sa inyo, ito'y parang hangin lamang na dumadaan. And then 6, o kaya parang anino na nawawala, abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. Tama po ba? Nag-i-strive tayo, Lord, gusto kong bumili ng ganito. Lord, gusto ko ng malaking bahay, mansion, up and down. Ano bang gusto mo? Lord, gusto ko ng Ferrari. Lord, gusto kong makabili ng mga mamahaling sasakyan. Pero sabi nga po dito, abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan. Ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. Ikaw pa ang dahilan kung bakit nag-away-away ang iyong pamilya sa akin ang lupa na ito. Kita niyo sa Facebook, yung magkakapatid, sa sobrang close daw nila magkakapatid, ang hawak baril, yung isang martilyo, yung isang kutsilyo, pag naghahati-hatian nila yung lupa. Kasi, totoo naman, pinaghihirap tayo sa mga bagay na kung tutuusin, matanda ka na, hindi mo na siya ma-appreciate. Ang sakit naman ng salita na yun. Ano po, nandito tayo sa mundong ito, sabihin mo, hindi para pag nag-retire ako, may pera ako. Hindi ka sure, pag nag-retire ka, kung kaya mo pang bumangon. Tama ba? Kaya ang sabi ng Lord, i-appreciate natin, i-value daw po natin yung buhay na mayroon po tayo. Dahil katulad po ng sinabi sa Psalm 103, 15 to 16, Tagalog po ulit. Psalm 103, verse 15 to 16, sabi niya dito, ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak na sa parang ito'y lumalago at kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. Ano po, ganyan daw po kabilis ang buhay po ng buhay, ang buhay po natin. Ano po, kaya kailangan bawat araw na mayroon po tayo, live with a purpose. Kaya bawat araw na mayroon po tayo, ano po, kailangan nandoon po, it is to give honor to our God. Ano po, hindi po yung nag-i-strive tayo sa mga bagay na maiiwan lamang po natin dito sa mundo. Sabi nga, you want to live your life into the fullest? I-appreciate po muna natin na tayo po ay nagising sa araw na ito. Diyan po magsisimula that you can live your life to the fullest. Amen? At kapag na-appreciate po natin yung buhay na mayroon po tayo, kapag na-appreciate po natin na tayo po, ano po sa araw na ito ay nagising, na kapag na-appreciate po natin na yung araw na ito, ano po, it is a gift from God, dito po magsisimula yung wisdom. Kasi sabi po doon sa ating pong text verse, basahin po natin ulit, Psalm 90 verse 12, sabi niya po doon, that we may gain heart of wisdom. Ano po, that we may gain heart of wisdom. In-appreciate mo lang yung buhay mo, pero magkakaroon ka ng wisdom. In-appreciate mo lang yung buhay mo, pero nagkaroon ka ng heart of wisdom. So ano po bang ibig sabihin ng wisdom or a heart of wisdom? Ano po, pag sinabi po kasi natin wisdom is the right application of knowledge. Tayo po kasi mga kapatid, marami po tayong alam. Tama po ba? Dami nating alam eh. Kaya nga ang dami nating gusto. Kaya lang, hindi po natin kayang i-apply in a right way sa buhay po natin. Kaya nga po yung wisdom, guided by the fear of the Lord. Ano po ba ang fear of the Lord? Ano po, ito po, para sa akin, fear of the Lord. Bago po natin siya, sabihin nila biblical, ano po, fear of the Lord, takot ka na masaktan ang Diyos. Ano po, hindi dahil takot ka sa Diyos, kung hindi takot ka na mapaiyak mo ang ating pong Panginoon. Fear of the Lord, ano po, magkakaroon ka ng wisdom, gagawin mo, i-apply mo, yung nalalaman mo, guided by the fear of the Lord. Parang ganito lang yan mga kapatid, magkakaroon ka ng desisyon. Ang una mong tanong, Lord, gusto mo ba ito? Ano po, at sabi nga po, kapag tayo po ay nagkaroon ng wisdom, ano po, mas mainam pa yan kaysa sa gold.
Ano po, basahin po natin Proverbs 16:16. Sabi nga po dito, Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. Ano po, mas mainam pa daw po yung wisdom kaysa gold. Bigyan ko kayo ng wisdom kasi gold daw ito eh. Sino po nung pumunta dito sa bansang Taiwan gusto mamili ng gold? Mula ulo ng talampakan. Tenga, kwintas, bracelet, anklet, ano bang pinabili? Ano? Singsing. Diba? Tapos yung gold mo, yung panghepa, yung kumikinang, mula ulo hanggang paa, kulay dilaw ka. Kasi papasok ka ng company, hindi ko maintindihan bakit suot mo lahat yung mga kapal mong alahas. Diba? Hindi ko maintindihan kung, sorry for this, nagyayabang ka ba doon sa loob ng company. Tama? Ngayon, nabili mo lahat ng gusto mo. So, kung todo, suot ka. Wala ulo. Kapal-kapal yung ano mo, kwintas mo. Tapos pag pinag-usapan, 80,000 yan. Mga tipong mga ganung usapan. Then, uwi ka ng Pilipinas. Uwi ka ng Pilipinas. Syempre, sabi mo, abroad ako eh. Kailangan may mapakita ako. Abroad to eh. Tama? Noong unang panahon kasi kapag naka-leather jacket ka, ibig sabihin mayaman ka na. Sa panahon kasi natin ngayon, walang mag-leather jacket kasi mainit talaga. So, yung gold na lang, ba? Isip mo, Taiwan to. So, suot mo lahat. Pagdating sa airport, tawagan ka ng wisdom. Tawagan ka ng wisdom. Kaya sabi niya dito, wisdom than gold eh. Tawagan ka ng wisdom pagdating sa airport, Pilipinas. Kamusta sa Pilipinas? Sino galing Pilipinas? Mandurukot. Hindi ka pa man nakakalabas doon sa may airport, yung hepa mo namutlak na. Kasi lahat ng gold mo ubos na. Di ba? Imbis na sa bulsa na ng iba. Kasi nga wala kang wisdom. Kasi yung kayabangan natin, napunta na doon sa pagnanakaw. Ano po kaya nga sabi niya doon? Ano po? Pag wala tayong wisdom, yung lahat din po na meron po tayo, even the gold, mawawala din po yan. Ano po? Kaya mas mainam pa na ang ipag-pray po natin ay magkaroon po tayo ng wisdom. At alam niyo po ba kapag po tayo ay nagkaroon ng wisdom, it can save your life. Hindi po ako nagsabi niya, Ecclesiastes 7 verse 12. Ang sabi niya po dito, Ecclesiastes 7 verse 12, wisdom and money can get you almost anything, but only wisdom can save your life. Ano po? Only wisdom can save your life, and only wisdom can add year to your life. Ano po? Proverbs 9 verse 11. Sabi niya po dito, Proverbs 9 verse 9 to 11, for through wisdom your days will be many, and years will be added into your life. Kasi imagine mo, iingatan mo yung buhay mo eh. Dahil sa wisdom na meron ka, iingatan mo yung nag-iisang buhay na meron ka. Sabi ko nga po kanina, hindi naman po tayo pusa para magkaroon ng siyam na buhay. Ano po? Kaya sabi niya po doon, yung wisdom po yung pinakakailangan po natin. So yun yung wisdom. Pero what is a heart of wisdom? Kasi ito yung kailangan na meron po tayo. A heart of wisdom, ito siya teachable heart. Ano po, yung kailangan natuturuan po tayo ng ating pong Panginoon, yung kailangan nandun po yung obedient heart po natin, yung kailangan nandoon po yung discerning heart po natin, para mamuhay po tayo ng naayon sa will and purpose po ng ating pong Panginoon. So it is not just a wisdom, kung hindi a heart of wisdom. Heart, kasi dito nagsisimula ang lahat. Heart, saan po ba naggagaling yung ating pong mga desire? Di po ba sa puso po natin? Ito yung gusto ko eh. Ito yung pangarap ko eh. Ito yung nais ko. Kaya sabi niya po doon, heart of a wisdom. Kaya kailangan, ang ipinapanalangin po natin, yung puso po natin na maging maayos doon at maging ma-align doon sa will po ng ating pong Panginoon. Ano po? So yun po yung dapat na ipinagpe-pray po natin. Ano po? Kailangan, yung lahat ng natututunan po natin. Just for example na lang, sa bawat katuruan na naririnig po natin, a heart of wisdom, kailangan kung ano po yung marinig natin, yun po yung maia-apply po natin sa ating pong mga buhay. Amen po ba? So how can we get a heart of wisdom? Paano po ba tayo magkakaroon ng heart of
wisdom. Kasi tandaan po natin, wisdom is not a skill. Hindi po yan skill. Ano po, kaya kailangan, ito po ay dinidesign po natin. So meron po akong 3 puntos. Ano po, unang-una is to pray for it. Unang-una, pray for it. James 1:5. Sabi nga po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ano po? Ito po yung sinasabi natin na hindi po kasi talaga natututunan ng wisdom. Ano po? Ito po ay regalo sa atin po ng ating po Panginoon. It is a gift from God. Sabi niya nga po doon, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Ibig sabihin po ano, you admit na ang kailangan po natin ay ang ating po Panginoon. You admit na ang kailangan po natin ay ang Diyos na kumilos po sa buhay po natin. Na yung lahat ng nalalaman po natin, it is not enough para magawa po natin yung purpose po ng Diyos sa buhay po natin. Ano po, para katulad nito mga kapatid, last year, totoo, victorious tayo, tama po ba? Kasi it is by the grace and mercy of our God. Pero last year, marami rin po tayong flaws. Ano po, just for example na lamang, ano po sa mga mag-beloved, sa mga bigo, sa mga sawi, o hindi ko kayo iisa-isahin, wala naman akong kilala, bahala ka na lang kung tatamaan ka, ano po. Pero sabi nga po doon, sa mga emotional driven, sabi mo, hindi ate, ito talaga, siya talaga yung gusto ko. You fight for it. You did. Ano po, ng mga tipong umalis ka sa church, kasi emotional ka eh. Punong-puno ng emotion, sabi mo, hindi, mahal ko talaga to. Kaya lang, after a month, bumalik ka. A month tayo, siguro 2 na lang 2. Kasi months. Pwedeng month, isa lang yun. Months, 2 na lang. Para hindi masyadong matagal. Ano po? After a month, bumalik ka. Umiiyak ka. Sabihin mo, ate, bigyan mo naman ako ng payo. Hindi nag-work eh. Bang minsan sa... Ano sabi ko sa'yo? Huwag emosyon. Nawala kasi ito. Wisdom. Ano po? So nabigo tayo doon, nag-fail. Ngayon, dahil nabigo po tayo by last year, ngayong taon naman, pagpahingayin mo muna yung puso mo na. Ilang buwan. Tapos maya sabi mo, in love ako ulit. Baka naman pwede ngayong taon, lakipan mo na ng wisdom. Hindi na puro na emosyon kasi nag-fail ka na last year. So, ibig sabihin, dapat hindi mo na ma-contain na mag-fail ngayon. Tama po ba? Nasaktan ka na last year, gusto mo pang masaktan ngayon? Gusto mo yon? Hindi na, di ba? So, ibig sabihin, mag-iisip ka na kung ito ba talaga yung will ng Lord para sa iyo. For example, again, in the business, nagkaroon ka ng maraming strategy. Dapat ganito, dapat ganyan. Ito dapat yung panimula ko. Eh, kaso mapusok ka. Bigay todo mo na lahat. Para malaki ang balik. Walang tamang strategy eh. So, binuhos mo lahat. Maya-maya, umiiyak ka na. Sabi mo, lugi na ako eh. Kasi nga, nagkulang tayo sa tamang wisdom. So, kung nagkamali tayo last year at gusto mong ulitin ngayon, kailangan isama mo na ang Diyos doon sa plano po natin. Kung nagkamali ka last year, kailangan by this year, nandoon na po isasama mo ang Diyos. Sasabihin mo, Lord, ito po ba yung tama? Lord, ito po ba yung will mo? Lord, ito po ba yung kailangan kong gawin? So there's some changes po doon sa lahat po ng mga desisyon po natin. Nagkakaroon po tayo ng pagbabago. Kailangan sa taong ito, it will work out. At mag-work out po yan sa tulong po ng ating pong Panginoon. So kailangan i-admit po natin na kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Kaya sabi nga po doon, if any of you lack of wisdom, kaya hindi po talaga applicable yung own knowledge natin eh. Kaya sabi po in the Bible, do not lean on your own understanding. Kasi kung yung own understanding lamang po talaga natin, mabibigo po tayo. Pero kung isinama po natin ang ating pong Panginoon, if we ask everything to the Lord, magkakaroon po ng katagumpayan, anuman yung planuhin po natin by this year. Amen? Amen. And then, proceed po tayo. Pangalawa, it is to honor the Lord.
That is to honor the Lord. Ano po? Kapag sinabi po natin honoring the Lord, ito yung sinasabi po natin, the fear of the Lord. Basahin po natin, Psalm 9 verse 10. Psalm 9 verse 10. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have... tama po ba? Proverbs po pala, sorry. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Alam niyo po habang minimeditate ko itong text verse na ito, dito ko na-realize, ano po, honoring God, kasi pag sinabi po natin honoring God or fear of the Lord, it is giving the highest reverence to God. Ito yung ibibigay po natin yung pinakamataas na pagpupuri sa ating pong Panginoon. Giving honor, having all the praises, giving all the respect, ano po, paying everything to our God, ano po. At kapag tayo po, patuloy po natin ino-honor ang ating pong Panginoon, ibibigay niya po pala sa atin all the riches, all the honor, and even life. Saan po nanggaling yun? Proverbs 22 verse 4. Basahin po natin. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Tama po? Its wages are riches, honor and life. Ano yun po yung kwento ni Solomon? King Solomon. Sino pong nakakaalala ng kwento ni Solomon? Ano po ang hiniling niya sa Lord? Wisdom. Tama po ba? Yun lang yun eh. A discerning heart to govern His people. A discerning heart. Ano po? Hindi pa nga po direct na wisdom yun eh. Ang sabi niya lang, give me. Diba? Discerning heart how to govern your people. Ano po? Sa atong wisdom yun. Ngayon, sabi po ng Lord, basahin po natin 1 King verse 3 to 13 kung hindi po ako magkamali. 1 King 3 to 13. Sabi niya dito, moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor. Napakasimple ng hiniling po ni King Solomon sa ating pong Panginoon. Ano po? It is wisdom. Kung paano niya hahawakan kung ano yung ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Ngayon mga kapatid, ano po ba ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos? It is your family para kayo ang mag-provide. It is your work kasi kayo doon ay leader. It is your work kasi ito talaga kaya tayo nandito, it is to work eh. Tama po ba? So dapat wala tayong murmuring, pagod na ako eh. Hindi po ba natin minsan naisip, ang hirap mag-apply sa Pinas? Tama po ba? Sa Pinas, sasabihin mo, Lord, uwi na lang ako dito. Dito di ba? Pag overwhelmed ka ng pagod, overwhelmed ka ng lahat ng hinanakit sa mga kasama mo, sabihin mo, Lord, uwi na lang ako. Buti pa sa Pinas, ganito, buti pa sa Pinas, nakakain naman ako. Diba? Minsan na-realize mo ba that you are blessed na hindi ka nag-i-strive or hindi ka nag-i-struggle na mag-apply doon sa Malate? Hindi ko alam kung doon pa rin doon. Ano po, kasi parang tagal ko na dito, eh, no? 12 years ago, 13 years ago. Ano po? Hindi mo ba na-realize that you are more than blessed na sumasahod ka kaysa doon sa mga tao na tinitipid yung pera na meron sila? Tama po ba? Hindi mo ba na-realize that you are more than blessed na dito nakakainom ka ng naitsa? Magkano naitsa dito? Okay, sa mga mahilig magkoko. 70? 60. Kasi hindi rin ako nagnanaitsa. Pero sa Pilipinas, mamahalin yun. Yung kape, sikat sa Pinas dito, magkano lang, pero doon, hundreds. Diba? You are more than blessed. Ano po? Ngayon, sabi nga po dito, nag-ask ka for wisdom. You just ask for wisdom. Kung yun lang yung nais mo, Lord, ito yung ipinagkatiwala mo sa akin, then just give mo wisdom. Paano ko po ba ito hahawakan ng tama? Ngayon, kung yun lang pala yung iaas mo sa Lord, ang ibibigay din sa'yo ng Lord, wealth and honor. Tama po ba? Lord, gusto ko lang naman sumayaw. Lord, gusto ko lang naman umamit. Lord, gusto ko lang maglingkod. Gusto ko lang maging masaya sa ministry mo. Selfless. Yun lang yung desire ng puso mo. Eh dahil yun lang ang desire ng puso mo, sabi ng Lord, I will give you both wealth and honor. Amen po ba? Kung yung pong desire natin, it is not for ourselves, hindi lang po para sa sarili po natin. Marami po kasi sa atin, Lord, pengi ako ng ganito. Lord, gusto ko yumaman. Lord, gusto ko ng pera. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko tumira sa Europe. Lord, gusto ko sa Canada. Lahat yung desire natin.
But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Ano po, bahala na ang Lord kasi alam niya yung desire ng puso po natin. Psalm 37 verse 4. And I will give you the desire of your heart. If you delight in the Lord, He will give you this desire of your heart. Doon ko po na-realize na wisdom po talaga ang kailangan po natin. Ano po, para ibigay po sa atin ng Diyos yung ninanais po natin. He will give you wealth. Ano po, He will give you riches. And He will give you honor. Kasi sabi nga po ng Lord, 1 Samuel 3:20, 1 Samuel 2:30, sabi niya doon, I will honor those who honor me. Eh kung sa una pa lang, kilala mo lang ang Diyos nung nahihirapan ka, kilala mo lang ang Diyos nung umiiyak ka, kilala mo lang ang Diyos yung mga tipong walang-wala ka, tapos nung binigay sa'yo ng Diyos yung lahat ng pangangailangan mo na wala ka, mawawala din po sa atin kung ano yung hinihiling po natin. Kasi sabi niya nga po dito, those who honor me, I will honor. Kung paano po natin i-honor ang Lord, ay ganun din po niya tayo i-honor. Pagkakalo po sa atin yan ng ating po Panginoon. Then of course, He will give us the life. Ano po, yung life na hinihingi po natin. Proverbs 9 verse 10. 11 po. For through wisdom your days will be many, and years will be added to your life. Ano po? It is the wisdom. Ano po? Kaya po sa buhay po ng bawat isa, ano po mga kapatid, kapag hinuna po natin ang ating po Panginoon, sabi nga po doon, it will be the beginning of our wisdom, at ito rin po yung magiging foundation po ng buhay po natin. Ano po? Dahil ang Lord dapat po ang foundation ng buhay po natin. Ang Lord lamang po dapat yung magiging source ng lahat ng sa atin. Ano po? Ang sabi nga po doon sa binasa natin, Proverbs 9:10, sabi niya po doon, the Holy One is understanding, or ibig sabihin, the knowledge of the Holy One is understanding. Isaiah 11 verse 2. Kasi hindi po talaga lahat ay nauunawaan po natin, pero sabi niya nga po dito, the Spirit of the Lord will rest on Him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Amen po, para maunawaan po natin yung lahat ng nangyayari po sa buhay po natin. And then last, number 3, that is to walk on obedience. Ano po, walk on obedience. Ang sabi po dito, wag lang po natin basta naririnig yung bawat salita ng Diyos. Ibig sabihin, isinasapamuhay po dapat natin. Ano po, do not merely listen. James 1 verse 22. James 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Kailangan ginagawa po natin kung ano man po yung natututunan po natin. Kailangan ina-apply po natin kung ano man po yung naririnig po natin. Alam niyo po yung ibig sabihin ng wisdom na walang wisdom? Wisdom na walang wisdom. Ganito yan. Sino po yung everyday of our life, bago po tayo umalis ng bahay po natin, ng door po natin, humaharap sa salamin ng napakatagal, mapapabae, mapalalaki. Lahat po tayo, tama po ba? Hindi. Sino po sa atin dito, yung bago ka umalis, inayos mong lahat, hindi ka makakapag-makeup hanggat hindi ka nagsalamin. Tama ba? Huwag niyong sabihin sa akin, hindi kinampak ko lang po. Oh, impossible yan, B. Diba? Halos lahat po tayo, humaharap po tayo sa salamin bago po tayo umalis ng bahay, lalo na sa mga tao na conservative o kaya naman lalo na sa mga tao na kailangan maayos yung sarili nila bago sila lumabas. Ngayon, yung sinasabi natin na wisdom na walang wisdom, ba ina-appreciate mo yung sarili mo? Okay, ang ganda ko ngayon. Uy, ang pogi ko naman. Diba? Todo lahat. Lahat yan. Diba kaya sabi mo, ay sa araw na ito, magiging masaya ako, maganda ang araw ko. Kailangan pagtalikod mo sa salamin, alam mo, pagtalikod mo sa salamin, agad-agad nakalimutan mo yung itsura mo. That is the wisdom without wisdom. Nakalimutan mo kaagad. Ano po? Alam mo, maganda ka. Pero sabi mo, ano itsura ko ngayon? Binati ka, ang ganda mo kasi.
24. Alam naman po natin, kaya lang hindi po natin mai-apply. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. 24. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. At ganyan din po tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. Kung hindi po natin nagagawa yung salita po ng ating pong Panginoon, di ba, dito, pag tinanong ka, kamusta yung katuruan ngayon? Ating ganda. Anong text verse? Nasa Bible. Anong title? Basahin mo na lang. Di ba? Pag-akyat mo dun, ano nga ulit yung katuruan? Pag natulog ka, ay, teka lang, basahin mo muna sa Facebook kasi naka-post naman. Kasi hindi natin kayang i-apply. Pumasok dito, lumabas dito. Madalas ganon. And that is a wisdom without wisdom. Full of knowledge without applying it. Kaya nawawala din po sa atin. Kaya instead na ibigay na sa atin ng Diyos, yung mga pagpapala, nawawala pa. Diba sabi nila, pera na, naging bato pa. Pero sa atin, wisdom na, fear of the Lord, riches, honor and glory, honor lang pala, honor and life, yun na yun eh. Kaya lang dahil hindi nagmamanifest po sa atin, yung sinasabi ng Lord, nawawala din po ang lahat sa atin. Kaya nga sabi po dito, walk in obedience and everything, walk in obedience. Ano po? Obedience is the key. Ano po? Kaya po sa buhay po ng bawat isa, ano po, kapag tayo po ay nakakarinig ng salita ng Lord, sabi doon kanina sa prayer, fruit of the Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Doon tayo sa pangapat. Patience. Love, joy, peace, patience. Sabi niya doon, kailangan magkaroon ka ng patience. Pumasok ka ng company na wala agad yung patience mo kasi una mo nakita yung limpan mo. Prayer mo pa man din, Lord, maganda yung araw ko ngayon. Sinubok yung pasensya mo. Ay, talagang nawala yung isang prutas. Ay, siyang yun, hindi pwedeng mawala ang isa. Kasi magkakasama yun. Pag nawala ang isa, wala na lahat. We cannot love without patience. We cannot love without peace. Matandaan niyo po yan. Ano po? Sabi ng Lord, na, ganito ang gawin mo. Lord, hindi! Hindi ko yan kayang gawin. Kaya kailangan walk in obedience. Ano po? Magkaroon po tayo ng wisdom sa lahat po ng ginagawa po natin. Magkaroon po tayo ng teachable heart. Magkaroon po tayo ng discerning heart. Ano po? Para po yung buhay po natin ay maging masagana. Para po yung lahat ng pangarap po natin ay makamtan po natin. Para po yung lahat ng plano po natin ay magkaroon ng katuparan. Ano po? Lahat po ng hinihiling po natin, lahat po ng bagay na hinahangad po natin, it comes with a price. Hindi po yan yung basta na lang babagsak. Si Juan Tamad nga, di ba? Ang tagal niyang naghintay sa bayabas, anong nalaglag? Diba? Hindi nalaglag yung hinihintay niya. Kasi katamaran yung ginawa niya, walang wisdom eh. Tama po ba? Kaya sa buhay po natin, kung gusto po natin, yung year po natin ay mag-overflow. Kung gusto po natin for the year 2026, mag-overflow all the answered prayer, mag-overflow po the salvation of your family, mag-overflow po yung provision ng Lord sa buhay po natin, kailangan lakipan po natin ng wisdom. Kailangan po yun po yung mauna sa atin. Ngayon pa lang, ano po, isipin na po natin, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin dito? Diba? Hindi na tayo mananahan sa salitang, alam ko na to eh. Oo, alam mo. Reality. Because we have a lot of knowledge. Pero the point is how you can apply it to your life. Amen po? Sa akin pong pagtatapos, sabi nga po, sa Ephesians 5 verse 15 to 17, be careful then how you live, not as unwise, but as wise. 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Unwise, not as unwise, but
as wise. Yung wise na yon, kalaki po niyan as having a wisdom in our life. Amen po. Sige po, tayo po ay tumayo. Alam niyo po ang ating ang Panginoon, mga kapatid. Kung tutuusin naman po, hindi siya nagkulang sa buhay po natin eh. Kung tutuusin naman po, mga kapatid, lahat na nasa atin na. Tama po ba? Kung tutuusin ang ating pong Panginoon, ibinigay na po ang lahat sa atin. Kaya lang minsan hindi po natin mahawakan. Kaya lang minsan hindi po natin makuha. Kaya lang, minsan nawawala pa po sa atin. That is because of lack of wisdom. That is because hindi po natin na-apply kung ano po yung ninanais ng Lord para sa atin. Napakadaming bagay natin ginugusto. Gusto natin ng yaman, gusto natin ng pera, gusto natin ng bahay at lupa, gusto natin ng sasakyan. Pero come to think of it, are those things kailangan mo ba talaga? Okay, gusto lang po natin. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, He will provide for our needs, not wants. Pero sabi nga sa Matthew 6:33, kung uunahin po natin ang kaharian ng Diyos, shall be added unto you as well. Ibig sabihin, bonus na lang din po talaga yun ng Diyos sa atin. Kaya lang, kung ang buhay po natin, hindi po natin kayang unahin ng Diyos, wala po tayong wisdom, hindi po tayo nag-o-obey sa calling ng Lord, paano pa po kaya maibibigay yung mga bagay na ninanais po natin? Sabi nga po natin, everything comes from Christ. And ano po ba yung kaya po nating ibigay sa Diyos? Marami po tayong ninanais, marami po tayong panalangin, marami po tayong gusto. Pero ang tanong, kapatid, this is the question. Are you willing to pay the price? Are you willing to give yourself, to surrender yourself to God? This is the question. Kaya po sabi nga doon, marami sa atin hanggang ngayon nag-i-struggle. Marami sa atin hanggang ngayon, hindi ho natin nakakamit yung ninanais ho natin. Kasi even you pray for it for how many times, hindi naman ho natin kayang i-apply yung sinasabi ng Diyos para sa atin, para makamit natin yung pinapangarap ho natin. As simple as this. Ministry of giving, tithes and offering. Sabi niya doon, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Sabi niya nga doon, test me in this. Subukan mo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng kalangitan upang ibuhos sa iyo ang pagpapala na walang sukat kalagyan. Kaya lang sabi mo, hindi Lord, kailangan ko to. Minsan hindi mo natin kaya eh. Minsan iniisip na lang natin, Lord, mag-church ka. Kaya una mong iniisip, hindi Lord, pagod ako ngayon. Tapos pagdating sa bed, hindi man lang natin magawang manalangin. Pero alam niyo mga kapatid, lahat na pinigyan na sa atin ng Lord eh. Lahat na nasa atin na. Lahat na. Dahil kahit minsan hindi ho nagkulang ang Diyos sa buhay po natin. Na kahit hindi ho tayo tapat, patuloy pa rin ho nagiging tapat ang Diyos. That is because of His grace and mercy in our life. Kaya po nasa atin yung mga bagay na hindi man po karapat-dapat. Nasa atin po yung mga bagay. We don't deserve it. We don't deserve any. Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinagkakaloob niya po yung mga bagay na ninanais po natin. Pero kung gusto po natin na mas maranasan at makamit yung lahat ng bagay na ninanais po natin, sabi nga doon, sumunod po tayo sa ating pong Panginoon. Naririnig ho natin the still voice of God.
naririnig ho natin yung bawat pangungusap ng Diyos sa buhay po natin. Ang kailangan na lang ho natin gawin ay sumunod. Kaya maaari po bang yung awit na ito ay awitin po natin? Itong awit na ito, gawin po natin panalangin sa ating pong Panginoon. Itong awit na ito, representing the very heart of our God. Hindi ho ito yung kaya natin ibigay lang sa Diyos eh. But representing the very heart of God. Nasa Diyos lahat ng pag-asa natin. Nasa Diyos lahat ng kailangan po natin. Nasa Diyos lahat ng ninanais po natin. And the song, awitin ho natin ang may buong pagpapangbaba. Awitin ho natin ito sa Kanya ng buong puso. So ito lang po na lang yung kaya ho natin gawin for this very moment of our life. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panlaban na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, bigyan ako. Sige po, sabihin po natin sa ating pong Panginoon. Awitin po natin sa ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos, kahit kailan yung pagmamahal mo niya sa atin ay hindi po nagbago. Inibig mo ako noon pa man. Sabi nga po doon sa awit natin, siya lang po yung pag-asa po natin. Siya lang po yung Diyos na magpupuno lahat ng kakulangan po natin. Kung paano niya ho tayo iniibig noon, ganun pa rin ho niya tayo iniibig hanggang ngayon. Kaya maaari po bang sa gabing ito, awitan ho natin ang ating pong Panginoon, bigay ho natin yung ating pong puso sa Kanya. Sabihin ho natin kung gaano ho kabuti ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panlaban lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid
sakripisyo sa Diyos. Sabi nga po doon, kahit kailan, napakabuti ng Diyos sa buhay ho natin. Kahit po kailan, hindi ho nagkulang ang Diyos sa buhay ho natin. Ibinibigay niya ho ang lahat ng pangangailangan ho natin. Kahit minsan, hindi ho natin naranasan na tayo ho ay mag-isa. Dahil meron hong Diyos na laging nandyan sa ating pong tabi. Ngayon po mga kapatid, ano po ba yung kaya natin isukli sa Diyos? Ngayon po mga kapatid, kung yung sukli ho na inanais ho natin, yung awitan lamang ho natin ng ating pong Panginoon, can we do it? Kasi hindi mo sasapat yung bawat salita na sinasabi ho natin. Dahil po, para po doon sa kabutihan ng Diyos sa buhay ho natin. Wala akong sasapat. Pero alam niyo po, kahit gaano kaliit po yung pagtitiwala at pananampalataya mo natin sa ating pong Panginoong Jesus, patuloy mo siyang nagiging tapat po sa buhay po natin. Ibinibigay niyo sa atin ang lahat. Maaari po bang yung puso ho natin ang ibigay ho natin ngayong gabi sa ating Diyos? Biyaya mo sa akin laging daan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat nga po sa iyong pagmamahal. Salamat nga po, Panginoon, dahil po sa kabila ng lahat ng kakulangan po namin, ay patuloy mo nga po kami pinupunuan. Salamat nga po, Panginoon, dahil sa kabila, Panginoon, ang pagtalikod po namin sa iyo, ay patuloy pa rin po, Panginoon, ang nag-uumapaw na pagpapala, Panginoon, ang patuloy na ibinubuhos po sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, sa gabi nito, hayaan mo nga po, Panginoon, as we continue to dwell in your presence, O Lord God, buong puso po kami makapagpasalamat sa kabutihan na ginawa mo po sa buhay ng bawat isa. Lord God, salamat ka po ng marami dahil kahit minsan hindi ka nagkulang. Salamat ka po, Panginoon, dahil kahit minsan hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, salamat nga po ng marami dahil sa buhay ng iyong mga lingkod, O Lord God, nagpapatunay lamang na ang bawat isa, O Lord God, ito nga po, Panginoon, ang bunga ng iyong dakilang katapatan sa buhay po namin, O Lord God. Lord, salamat nga po ng marami. At Panginoon, sa gabi nito, sa patuloy po namin pagpupuri, pagsamba, O Lord God, we will not ask anything, O Lord God. We will not ask anything but one thing. It is for you to live in our hearts, O Holy Spirit. Dwell and move to your people. Dwell and move to your people. And now, come on, church.